Isang guro sa isang middle school ang hindi nakapasok sa klase nito. Medyo katakataka ang biglaang pagliban nito sa trabaho, kaya ang apartment ng guro ay pinuntahan kung saan siya nakita sa kwarto, nakadukdok sa kama, binalot na parang isang mami at wala nang hininga. Tataas ang inyong presyon kapag inyong nalaman ang naging dahilan ng kanyang naging katapusan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Wang Anlin. Alas 8 ng umaga noong December 9, 2008 at ang mga estudyante ng isang pribadong klase sa isang middle school sa Keelung, Taiwan ang naghihintay sa kanilang guro, ang 34 anyos na si Wang Anlin. Kalaunan ang bell sa eskwelahan ay tumunog na, ngunit wala pa ding Anlin ang pumasok sa klase nila. Medyo katakataka ang hindi pagpasok na ito, kaya ang ilang mga estudyante ay pumunta sa isang guro at ipinaalam dito ang sitwasyon. Si Wang Anlin ay isang masipag at responsableng guro. Siya ay bihira na lumiban sa trabaho at never pa na nahuli sa klase. Sa katunayan, madalas siyang dumating ng maaga sa paaralan para daluhan ang ilang mga estudyante para sa kanilang self-study. Nang araw na yon ay hindi din siya nag-request na umabsent, kaya ang biglaang pagkawala ng presensya na iyon ni Anlin ay medyo alarming. Sinubukan ng guro na tawagan ng cellphone at landline ni Anlin, ngunit hindi ito sumagot. Sinubukan naman niya na magtanong sa ilang kapwa mga guro tungkol kay Anlin, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakarinig mula dito. Ang guro ay pumunta na sa school director para iulat ang ginawang pagliban at magkasamang umalis sa school para puntahan ang apartment ni Anlin. Sa pagdating sa apartment, nadat na nilang ang pinto niyon ay nakasarado. Mula sa labas ay rinig nila ang malakas na tunog ng TV sa loob at nang sila ay sumilip gamit ang butas ng susi, nakita nila ang dalawang pares ng mahabang bota na madalas na isuot ni Anlin at sa mga nakita na ito, naisip nila na si Anlin ay nasa loob lamang ng apartment. Sinubukan nilang kumatok at matapos ng ilang mga serye ng pagkatok ay walang sumasagot sa loob. Kalaunan, isang kapitbahay ang lumabas at nagkwento sa kanila. Ayon sa kapitbahay, bandang alas 11 ng December 8 na nakaraang gabi, ito ay nagising sa ingay ng isang babaeng sumigaw ng quote, "Ibibigay ko ang iyong kahilingan." Wala pang kalahating minuto, ito naman ay nakarinig ng sunod-sunod na malalakas na tunog na para bang mayroong mag-asawang nagtatalo. Ang nasabing kapitbahay ay pamilyar naman kay Anlin at sa boses nito. Ngunit dahil alam din ito na si Anlin ay mag-isang naninirahan sa apartment dahil sa boses na narinig, inisip nito na ang malakas na tunog ay galing sa isa pang apartment. Sa apartment na iyon ay mayroong nakatirang mag-asawa na madalas naririnig ang bangayan at ang domestic violence ay tila isang regular na bagay na sa kapitbahayan kung saan minsan iyon ay kamuntik nang umabot sa kamatayan. Dahil dito, inakala ng kapitbahay na ang ingay ay nanggaling sa apartment na yon na tumawag naman sa pulis. Pagdating ng pulis sa apartment, napag-alaman na wala naman pala doon ang lalaki at mag-isang natutulog lamang doon ang babae. At ayon naman sa babae, wala itong narinig na anuman o nangyaring kakaiba. Kaya ang mga pulis naman ay umalis na at inisip na nagkamali lamang nang narinig ang nag-report na kapitbahay. Sa narinig na ito, ang mga kapwa guro naman ay medyo natakot. Bagamat alam ng kapitbahay na mag-isa lamang si Anlin, alam naman nila na si Anlin ay mayroong naging karelasyon noon sa Tainan kung saan ang dalawa ay umabot na sa punto na magpakasal. Pero taong 2004 nang naghiwalay si Anlin at ang nobyo nito sa hindi na lamang dahilan kung saan si Anlin ay lumipat sa Keelung. Gayunpaman bagamat hiwalay na, ang dalawa ay nanatiling in contact
kung saan ang ex-boyfriend ay ilang beses nang bumisita sa apartment ni Annlyn. Sa narinig sa kapitbahay, medyo natakot ang mga guro na baka ang ex ang bumisita muli sa apartment at nagtalo noong gabing iyon na humantong sa karahasan. Agad silang umalis upang hanapin ang gwardiya ng apartment at sinabi dito ang kanilang alalahanin. Ang gwardiya naman ay nakipag-ugnayan sa isang lokal na locksmith at magkakasamang binuksan ang pinto sa apartment ni Annlyn. Pagpasok sa sala, napansin nila ang isang DVD player na paulit-ulit na pinapatugtog. Sa sahig naman ay mayroong mga nagkalat na disc, libro at mga dyaryo. Wala naman silang nakita na anumang bahid ng dugo doon o ng mismong si Annlyn. Pagpasok naman sa master's bedroom, ay doon na nila nakita si Annlyn na isang bangkay na at nakadapa sa tabi ng kama. Ang bangkay ay nakasuot ng puting pang-itaas at maitim na casual pants at ang buong katawan ay nakabalot ng transparent na tape. Agad na dumating ang mga pulis at kinumpirma na si Annlyn ay pinaslang. Ang mga kamay nito ay nakatali sa likuran at mula sa kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang mga bukong-bukong at maging sa kanyang mga binti ay mahigpit na nakabalot ng makapal na patong ng tape. Ang kanyang mga mata at bibig ay binalutan ng mga tuwalya at medyas at pagkatapos ay ilang patong ng transparent tape muli ang ginamit upang balutin ng mahigpit ang kanyang buong ulo na ayon sa mga nakakita ay binalot na parang isang mummy. Base sa autopsy, si Annlyn ay nakitaan ng ilang defensive wounds at mga pasa at pagdurugo sa noo. Ang cause of death ay strangulation mula sa dalawang ligature mark sa leeg, dulot ng dalawang magkaibang mga lubid. Ang time of death ay sa pagitan ng 11:30 ng hating gabi ng December 8 hanggang 12:30 ng madaling araw ng December 9. Napansin din ng medical examiner ang panloob o underwear nito na nakababa hanggang tuhod. Mayroong tsansa na tinanggal ang pantalon at panloob nito at kalaunan ay dali-daling ibinalik ang panloob at itinaas iyon na maaaring isang tangka ng pagtatakip sa isang sexual assault. Dahil dito, ang medical examiner ay gumawa ng test para doon, ngunit walang nakita na anumang semilya sa katawan o wala ding nakitang gasgas o sugat sa may kasalanan. Sa ginawang pagsusuri sa crime scene, wala namang nakitang pinsala ang mga pulis sa bintana o pinto ng apartment o maaaring sign ng isang forced entry. Mayroong isang crystal bracelet ang nakita sa isang sulok malapit sa pintuan at ang naging teorya ng mga otoridad, pinagbuksan ni Annlyn ang pinto ang salarin kung saan siya ay agad na inatake at doon nahulog ang bracelet. Sa master's bedroom naman ay mayroong isang charging cable na tila hinatak at naputol ang nakita sa tabi ng cabinet. At mayroon ding power cord naman ng printer ang nakitang naka-unplug. Ang mga ito ay kinuha at sinuri ng medico legal kung saan lumabas na iyon ang ginamit na murder weapon. Isang puting plastic na storage box naman ang nakita sa sahig na nakitaan ng sign na hinalughog. Ang wallet naman ni Annlyn ay nakita din na naglalaman ng kanyang IDs, bank cards at maliliit na halaga ng tseke. Ngunit wala namang nakalagay na cash. Walang appliances o muebles ang ninakaw. Ngunit ayon sa mga kaibigan ni Annlyn, meron itong heart-shaped gold pendant, isang pares ng gintong hikaw, at red stone pendant na hindi naman nakita sa apartment. Para sa pagtukoy sa salarin, ilang mga prints ang nakuha sa apartment kung saan lumabas na iyon ay pagmamay-ari ng 3 katao. Ang rolyo ng tape na ginamit naman sa pagbalot ng katawan ay nakita sa ilalim ng cabinet, ngunit wala namang nakuhang fingerprint. Maging sa 2 kurdo na ginamit na murder weapon, hindi pa din nila mawari kung ano ang motibo. Ang panloob ni Annlyn ay tinanggal, ngunit wala namang nangyaring pananamantala, kaya ang sexual motive ay burado na. Ang buong bahay ay hinalughog, ngunit bukod sa cash sa wallet at mga jewelry, marami mga valuable sa apartment ang naroon pa din, kaya maaring ang pagnanakaw ay hindi ang motibo ng salarin.
Nariyan din ang salaysay ng kapitbahay na nakarinig ng sigaw, quote, "Ibibigay ko ang iyong kahilingan," na maaaring isang domestic dispute o di kaya ay crime of passion. Pero kung ganoon man, hindi naman tugma na sa halip na isa, 3 mga salarin ang naroon sa apartment na yon. Gayunpaman, dahil sa narinig na sigaw ng kapitbahay, ito ang tinahak na direksyon ng investigasyon at bilang sospek, ang kauna-unahang pumasok sa listahan ay ang ex-boyfriend ni Anlin. Ang mga pulis ay agad itong trinak sa paniniwalang pinaslang nito si Anlin nang tumanggi itong makipagbalikan. Agad naman itong nabura sa listahan dahil lumabas sa investigasyon na 1 buwan na nang huling nag-usap ang dalawa at wala ang ex sa kilong nang nangyari ang krimen. Bukod sa ex-boyfriend, ay wala nang alam ang mga kakilala ni Anlin kung may iba itong lalaki at wala ding nakita sa call record nito na hindi nila kilala. Kung hindi crime of passion, meron pa bang maaring dahilan? Si Anlin ay isang mabait at positibong tao na sa kanyang libreng oras ay nagboluntaryo bilang probation counselor sa isang juvenile detention center. Sa paglipas ng mga taon, siya ang responsable sa rehabilitasyon ng 80 kabataang nagkasala at tumulong sa mga iyon na maging produktibong miyembro ng lipunan sa kanilang paglaya. Maaari kaya na sa halip na pasasalamat, ang isa sa mga iyon ay nagtanim ng sama ng loob. Marahil matapos na iyon ay nakalaya, pinuntahan nito si Anlin at pinaslang. Sa teorya na ito, ang mga pulis ay sinimulang itrack ang 80 mga juveniles na pribadong binigyan ni Anlin ng counseling. Ngunit sila ay bigo din. Karamihan sa kanilang mga nakausap ay walang pagkakataon na gawin ang krimen at ang iba ay talagang gusto si Anlin. Sa patuloy na investigasyon, ang mga otoridad naman ay nakakuha ng isang fingerprint galing sa loob ng parte ng takip ng storage box na nakita sa kwarto. Ang fingerprint na ito ay natrace nila sa isang nagngangalang si Mr. Yu na nakatira sa kaparehong apartment building ni Anlin. Na coincidentally ay ang apartment kung saan inakala ng witness na kapitbahay na pinagmula ng sigaw at ang pinuntahan ng pulis noon. Malaki ang tsansa na kaya wala si Mr. Yu sa apartment noon ay dahil naroon ito sa apartment ni Anlin at kasalukuyang ginagawa ang krimen. Kinuha ng mga pulis ang ilang CCTV footage sa building at sa kasamaang palad, ang pintuan ng apartment ni Anlin ay hindi covered ng camera o isang blind spot. Gayunpaman, si Mr. Yu ay isang total fit para sa salarin. Dahil kapitbahay, alam nito ang blind spot. Bilang isa ding kapitbahay, siya ay regular na nakikita ni Anlin na maaaring pagbuksan nito ng pinto. Si Mr. Yu ay nagkaroon din ng sakit na polio noong bata, kaya kung ito nga ang salarin, mahihirapan itong gawin ang krimen na nagpapaliwanag sa 2 accomplice na maaaring kinuha nito. Sa hinala na ito, ang mga otoridad ay kumuha ng search warrant para halughugin ang apartment ni Mr. Yu. Dito ay nakita nila ang isang spare key sa apartment ni Anlin at ang isang aparador ay may nakatago pang bra at underwear na pagmamay-ari ni Anlin. Si Mr. Yu ay inaresto sa apartment nito at sa ginawang pag-question, ang tanging sagot lamang ni Mr. Yu sa lahat ng mga katanungan ang mga salitang, quote, "Hindi ko iyon ginawa." Nakalaunan sa pag-usad ng investigasyon ay hindi talaga nito ginawa. Si Mr. Yu ay mayroong matibay na alibay at naroon sa isang KTV kasama ng ilang mga kaibigan noong nangyari ang krimen. Base sa CCTV footage sa apartment, siya ay nakitang umalis sa building bandang 8:30 ng gabi at dumating ng bandang 1:00 ng madaling araw kinabukasan na lasing. Bukod pa dito, mayroon ding CCTV footage mula mismo sa KTV na malinaw na nagpapakita na siya nga ay naroon sa gathering. Wala din siyang motibo. Bagamat siya ay nakulong noon, matapos na nakalaya, siya ay nag-open ng maliit na business na naging successful naman at nagkaroon ng sapat na income na higit na malaki kaysa sa maaaring motibong robbery. Gayunpaman,
Nakabinbin pa din ang katanungan kung bakit siya mayroong susi sa apartment ni Anlin, kung bakit siya mayroong panloob nito, at kung bakit mayroon siyang fingerprint sa storage box na nasa kwarto. December 12 nang si Mr. Yu ay tuluyan ng umamin at sinabi ang eksplanasyon sa lahat. Ayon dito, isang araw habang papalabas siya ng apartment, nakita niya ang isang susi na naiwan at nakapasok pa sa susian ng pinto ng apartment ni Anlin. Nang makitang walang tao sa paligid, kinuha niya ang susi at mabilis na nagpagawa ng duplicate. Sinabi ni Mr. Yu na mayroon itong pagtingin kay Anlin at dahil mayroon na siyang girlfriend at mayroon pang criminal record, naisip niyang walang pag-asa na magkaroon ng relasyon kay Anlin at nakontento na lamang sa lihim na pagsulyap at pagsilip dito sa kanyang peephole habang pumapasok at lumalabas si Anlin sa apartment nito. Gabi ng araw na nakita niya ang susi, ibinalik niya ang susi sa bahay ni Anlin. Gayunpaman pagkalipas ng isang linggo, palihim niyang pinasok ang apartment nito habang wala ito. Dumiretso sa kwarto at sinimulang amuyin ang mga panloob doon. Pagkalipas ng ilang araw, sa paniniwalang walang napansin si Anlin, muli siyang pumasok sa bahay nito upang nakawin ang mga panloob. Binuksan din niya ang storage box upang nakawin ang isang litrato ni Anlin. Sa pagkawala ni Mr. Yu bilang suspect, ang mga otoridad ngayon ay back to square one. Hanggang isang promising na lead ang kanilang nakuha mula sa pinagtratrabahuhan nitong eskwelahan. Ang buwan ng sweldo ng mga guro ay direktang idinideposito ng paaralan sa savings bank account na ini-open mismo ng mga staff. Ang bank card ni Anlin sa savings account na ito ay isa sa nawawala nitong mga cards. Gayunpaman, ang card na iyon ay mayroon lamang laman na 45 yuan at walang nakitang fraudulent usage. Pero ayon sa staff ng eskwelahan, mahigit 3 buwan na ang nakalilipas. Pinalitan ni Anlin ang kanyang salary card ng isang bagong bank card at idinideposito ng paaralan ang kanyang sweldo sa card na iyon. Ang bagong card na iyon ay isa sa mga nawawala din. At mayroon ding isang ATM card pa ang nawawala din. Sa impormasyon na ito, ang mga otoridad ay pumunta sa bangko para suriin ang transaction records ng dalawang mga cards. Natuklasan nila na noong 2:39 AM at 2:41 AM noong December 9, ilang sandali matapos ang pagpatay kay Anlin, isang lalaking may mahabang buhok na nakasuot ng asul na disposable mask at isang itim na down jacket ang gumamit ng bagong salary ATM card upang mag-withdraw ng kabuuang 40,000 New Taiwan dollars mula sa isang ATM sa New Taipei City. Sa pagitan ng dalawang pag-withdraw, ang lalaki ay nakitang tumitingin naman sa isa pang lalaki na nasa likuran nito. Unfortunately, ang posisyon ng lalaki ay malayo para mahagip ng kamera, kaya hindi iyon masyadong nakunan. Gayunpaman dahil sa naging interaksyon ng dalawa, sila ay malamang na parehong sangkot sa krimen. Ang mga pulis naman ay kumuha ng CCTV footage mula sa mga katabing gusali. Nagbaka sakali na mas makakuha ng mas maraming anggulo ng mga lalaki at posibleng makahanap ng anumang magagamit nila upang makilala ang mga iyon. Sa loob ng isang oras, nakakita sila ng isang kamera na nagpapakita ng dalawang lalaki mula sa ATM. Kasama ang isang matangkad at payat na binata na may mahabang buhok na pumapasok sa convenience store na 7-Eleven. Sila ay gumastos ng mahigit 700 New Taiwan dollars sa mga inumin, sigarilyo, merienda, at sa isang Chunghwa Telecom prepaid mobile card. Di nagtagal, isang maliit na lalaki na nakasuot ng dilaw na jacket ang pumasok sa tindahan at kinausap sila ng ilang minuto. At pagkatapos ay sabay-sabay na lumabas ng tindahan. Base sa mga unang nakuhang footage sa ATM, natukoy ng pulisya na ang mga lalaki na iyon ang 3 suspect na kanilang hinahanap. Noong umaga ng December 15, nakakita ang pulisya ng isang itim na down jacket sa ilalim ng tulay na 65 metro mula sa tindahan ng 7-Eleven.
na tumutugma sa jacket na suot ng lalaki sa footage. Naniniwala ang pulisya na pagkatapos umalis sa ATM, pumunta sila sa tulay para itapon ang jacket at nagpalit ng bagong damit bago pumunta sa 7-Eleven. Sa sumunod na 20 oras, ang mga pulis ay nag-review ng libu-libong surveillance footage mula sa nasabing tulay patungo sa apartment ni Anlin at nakakuha ng isang lead. Bandang alas 11:20 ng hating gabi ng December 8, ang tatlong lalaki ay lumitaw sa labas ng main gate ng apartment building na walang mga suot na maskara. Bandang alas 11:30 naman ng gabi nang sila ay naglakad sa kalsada hanggang sa makalapit sa apartment building mula sa likuran. Sa kasamaang palad, hindi nila nasubaybayan ang mga galaw niyon dahil sira ang kamera na nakalagay sa rear entrance ng building. Sa sumunod na halos 1 oras at kalahati, walang bakas ng tatlo ang nakita at saka muling nahagip bandang alas 12:54 ng umaga noong December 9 nang muling lumitaw ang mga ito sa pinakamalapit na gumaganang kamera sa rear entrance ng gusali, kung saan sila ay pumara ng taxi. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, muling nakita ang tatlo sa pasukan ng isang lumang kalye kung saan sila pumara ng pangalawang taxi na nagdala sa kanila sa isang ATM. Gayunpaman sila ay umalis matapos lamang ng nasa 2 minuto at hindi nag-withdraw ng pera at alas 2:04 ng umaga nang pumasok sa 7-Eleven convenience store na 100 metro ang layo. 5 minuto ang lumipas nang umalis ang tatlo sa tindahan at pumara ng isang taxi sa isang intersection. Pagkalabas, sila ay naglakad naman sa isang post office at nag-withdraw ng 40,000 New Taiwan dollars mula sa salary card ni Wang Anlin. Alas 2:47 ng umaga na muli silang lumitaw sa loob ng tindahan ng 7-Eleven. Bandang alas 3 ng umaga, matapos bumili, sila ay pumara pa ng isang taxi para dalhin sila sa isa pang ATM. Gayunpaman, muli silang umalis pagkalipas ng wala pang 2 minuto at hindi nag-withdraw. Hindi na nasubaybayan pa ng pulisya ang kanilang mga galaw matapos ang nakitang ito. Base sa naging galaw ng mga suspects, malaki ang tsansa na ang mga ito ay pamilyar sa apartment building. Kaya iyon ay pumasok gamit ang rear entrance at pumunta sa apartment ni Anlin. Sa pananaw na ito, sila ay nagprint ng mga litrato ng mga lalaki at nagbahay-bahay sa mga residente ng apartment upang ipagtanong kung mayroong nakakakilala sa mga ito. Ang naging focus nila ay ang mga apartment na malapit sa apartment ni Anlin at muling nakausap ang lalaking residente na nakarinig ng sigaw noon. Nakilala nito ang isa sa mga lalaki na nagwi-withdraw ng pera at iyon ay kinilala bilang ang 21 anyos na si Yu Yichen. Noong nakalipas na kalahating taon, si Yichen ay tumira kasama ang asawa at anak nito sa apartment na palihis na katapat ng bahay ni Anlin. Sila ay umalis noon kalaunan dahil sa kakulangan na mabayaran ang upa doon. Ayon sa mga kapitbahay, si Yichen ay lumipat sa isang distrito sa New Taipei City, kung saan naman naroon ang ATM at 7-Eleven na pinuntahan ng mga ito sa footage. Si Yichen ay matagal nang walang trabaho at nakulong noong 2008 sa kasong interfering with sexual autonomy at nabigyan ng 2 years imprisonment na sinuspinde ng 4 na taon kasama ang supervised probation. Para naman sa 2 pa mga salarin, sila ay natukoy din ng pulisya. Ang isa dito ay ang 35 anyos na si Sushi Xiao na galing ng Tainan, na katulad ni Yichen ay mayroong criminal record at nasentensyahan ng 6 na taon sa bilangguan para sa mga kasong pagnanakaw, fraud at pagpupuslit ng droga. 2001 ang siya ay nahatulan din ng 4 na buwang pagkakakulong dahil sa pamemeke ng mga dokumento. Pagkatapos makalaya, siya ay lumipat ng Keelung at ayon sa mga tala ay wala ding trabaho. Ang huling lalaki ay ang 26 anyos na si Cheng Wenyi na galing ng New Taipei City. January 2006, nang ito ay sinentensyahan ng 4 na buwang pagkakakulong dahil sa pagnanakaw.
Pagkatapos makalaya, muli siyang nagnakaw noong October 2006 na nagresulta sa kanyang karagdagang 10 buwang pagkakakulong. Siya ay pinalaya noong August 2007 at sandali ang nagtrabaho sa isang KTV sa Kilung bago huminto at kasalukuyang wala ding trabaho. Bagamat ang mga salarin ay nakilala na, tila mahihirapan naman sa paghahanap ang pulisya bilang mga walang trabaho at wala ding nakitang specific address na tinitirhan ng mga ito. Ang paghahanap sa mga ito ay close to zero. Ang mga cellphone ng mga iyon ay nakapatay din simula pa noong December 10 at ang tanging pag-asa na kanilang nakikita ay ang ginawang pagbili ng mga ito ng prepaid phone card noon sa 7-Eleven. Mayroong tsansa na iyon ang gagamitin ng tatlo para makontak ang isa't isa. Kaya sila ay pumunta sa telecom provider para makuha ang call records ng nasabing prepaid card. Dumating ang December 17 at isang tawag ang sa wakas ang nakita ng mga otoridad. Si Chen ay tumawag at inimbitahan sina Chi Xiao at Wen He para mag-dinner sa isang restaurant. Agad nilang na-pinpoint ang location ng signal ng phone at inaresto si Yi Chen sa bahay nito. Matapos ng 15 minuto, naaresto naman si Chi Xiao sa restaurant habang iyon ay naghihintay kina Yi Chen at Wen He. Si Wen He naman ay hindi nila nahuli. Sa ginawang pag-question noong una, sina Yi Chen at Chi Xiao ay todo deny ng kanilang kinalaman at kalaunan ay sinubukan na ibunton ang sisi sa hindi pa din nahuhuli na si Wen He. Hindi naman syempre iyon pinaniwalaan at sa patuloy na pag-question ay ang tuluyan na nilang pag-amin. Mula June 2007 hanggang June 2008, si Yi Chen ang kanyang asawa at ang kanyang anak ay nakatira sa apartment sa tapat ng apartment ni Anlin. Dahil walang sinuman sa pamilya ang may maayos na kita at ang kanilang anak noon ay bata pa na mayroong maraming pangangailangan, madalas silang kapusin. Nalaman ni Anlin ang kanilang sitwasyon at simula noon ay madalas na tumutulong sa pamilya na kadalasan ay nagtatabi ng isang bahagi ng sweldo nito upang ibigay sa pamilya na minsan ay umabot pa ng 6,000 New Taiwan dollars. Si Anlin ay bumibili rin ng milk powder at mga laruan para sa kanilang anak. Regular na bumibisita ang dalawa sa mga apartment ng isa't isa at ayon sa karamihan, si Anlin ay trinato na si Yi Chen na parang isang nakababatang kapatid. June 2008 dahil sa naging conviction, hindi na nakayanan pa ni Yi Chen na makabayad sa kanilang upa. Kaya sila ay pinalayas. Si Yi Chen at ang pamilya nito ay lumipat sa New Taipei City at simula noon ay nawalan na ng anumang komunikasyon kay Anlin. Sa pagtatapos ng November 2008, sina Yi Chen at Chi Xiao ay nagiinuman at nagkwekwentuhan sa bahay ni Yi Chen. Pagkatapos ng ilang beses na pag-inom ng alak, si Chi Xiao na isa pang salat sa buhay ay nagmungkahi ng pagnanakaw sa mga kapitbahayan ng mga vilya sa iba't ibang distrito para makakuha ng pera. Pumayag si Yi Chen at sinabing tinanggap lamang ang alok dahil na ospital ang tatay nito at agarang nangangailangan ng pera. Bagamat nalaman ng pulis kalaunan na medyo mura lang ang pagpapaospital sa tatay nito at ang relasyon ng mag-ama ay estranged na. Kinabukasan matapos nilang mabuo ang planong ito, sila ay pumunta sa isang tindahan upang bumili ng 2 pares ng itim na guwantes at isang machete. Sa loob ng sumunod na mga linggo, ang dalawa ay nagmasid sa ilang mga targets at nalaman na ang bawat Villa community ay mayroong private security at CCTV cameras. Ang ilang mga kapitbahayan ay mayroon pang lupain sa paligid nila na madaling ikaligaw. Kaya pansamantala nilang hininto ang kanilang plano. Itong si Chen naman ay hindi basta-basta sumuko at dito naisip si Anlin. Batay sa ginawa nitong pagsuporta sa pamilya niya noon, inisip ni Yi Chen na nakakaangat ito sa buhay at naalala ang sirang kamera sa dating tinirahan na building sa rear entrance, kaya si Anlin ang iminungkahi nitong maging target. Pumayag si Chi Xiao at noong December 6, sila ay pumunta sa apartment at sinuri ang lugar, maging ang pagkumpirma na hindi nga gumagana ang sirang kamera at saka nagsimula na pagplanuhan ang pagnanakaw.
December 8, bandang alas 2 ng hapon, sina Yichen at Chi Xiao ay nagkita sa isang kalapit na bar sa lugar. Sa kanilang ginagawang plano, si Chi Xiao ay nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan nito na si Wenhee. Alam ni Chi Xiao ang criminal record nito na robbery at naisip na isama din ito sa plano na tinanguan naman ni Wenhee. Bandang alas 10 ng gabi, nang umalis ang dalawa sa bar at nagdesisyon na gawin na ang pagnanakaw ng gabing yun. Sila ay sumakay sa taxi pabalik sa bahay ni Yichen para kuhanin ang biniling mga itim na guwantes at machete, at bandang alas 11 nang pumunta sa 7-Eleven para bumili ng isa pang guwantes para naman kay Wenhee. Sila ay pumunta din sa isa pang convenience store at bumili naman ng isang rolyo ng transparent tape. Kalaunan, kasama si Wenhee, sila ay sumakay na ng taxi papunta sa apartment ni Anli. Matapos na nakapasok sa back door, sila ay pumunta sa apartment. Inutusan ni Yichen ang dalawang kasabwat na magtago sa gilid ng pintuan at saka nag-doorbell at naghintay na pagbuksan siya ni Anlin. Binuksan nga ni Anlin ang pinto at nagtanong kung ano ang kailangan nito sa ganoong 10 oras ng gabi. Kung saan si Yichen naman ay hindi sumagot, agad na pumasok sa loob at inatake si Anlin. Ito na ang naging pagkakataon ng dalawang kasabwat na pumasok sa loob, dala ang machete. Sa biglaang pangyayari, si Anlin naman ay agad na napagtanto ang pangyayari at sumigaw, quote, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko." Ito ang sigaw na narinig ng kapitbahay na sa kasamaang palad ay namali ng dinig na naging dahilan para mamali ito ng akala na ang sigaw ay galing sa katabing apartment. Sa sigaw na ito ni Anlin ay wala namang sinabi ang tatlong lalaki at isinara lamang ang pinto at binuksan ang player ng DVD para pagtakpan ng anumang ingay sa kabahayan. Si Chi Xiao at Wenhee ay dinala si Anlin sa master's bedroom at binusalan ang bibig gamit ang tuwalya at mga medyas at binalot din ang ulo ng transparent tape. Itinali din nila ang mga kamay at paa nito bago naghalughog sa bahay. Habang nakatali, si Anlin naman ay patuloy na nagpupumiglas at nakagawa ng ilang mahihinang tunog. Nakita naman ito ni Chi Xiao. Nilapitan nito si Anlin at tinanggal ang busal, saka nagbanta na pagsasamantalahan iyon kapag nagpatuloy sa pagpupumiglas. Sa ilang pagkakataon ay hinimas-himas pa nito ang kasalanan ni Anlin. At sa ginagawang ito, iyon ay nakita ni Wenhee. Bagamat may criminal record bilang isang magnanakaw, hindi nito nagustuhan ang ginagawa ni Chi Xiao at galit na pinigilan iyon sa panghihimas na talagang nakipagpisikalan pa kay Chi Xiao para pigilan iyon sa ginagawang panghihimas at maaaring pananamantala. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, ang mga salarin ay nakakita ng isang heart-shaped gold pendant, isang pares ng gintong hikaw at isang red stone pendant sa storage box. Ninakaw din nila ang 26,000 New Taiwan dollars na pera mula sa wallet ni Anlin, 2 luma at bagong postal salary card at isang ATM card. Tinanggal nila ang tape sa bibig ni Anlin at si Chi Xiao ay muling nagbanta na pagsasamantalahan ito kung hindi ibibigay ni Anlin ang PIN sa mga bank cards. Matapos makuha ang mga PIN, muling tinakpa ng 3 ang bibig ni Anlin. Ibinalik ang suot nitong pantalon at nagpa siyang paslangin na iyon dahil nakita nito si Yichen nang walang suot na maskara. Si Wenhee lang ang tutol sa pagpaslang na ito at sinubukan na pigilan ang dalawa na obviously ay hindi naman nagtagumpay. Sa kanilang balak, si Yichen ay kumuha ng charging cable galing sa bedside table at sinabihan si Wenhee na magbantay sa pinto. Hinawakan nila ni Chi Xiao ang magkabilang dulo ng cable para gamitin iyon sa pagsakal sa biktima. Sa pagkakataon na ito, sila ay nakarinig ng mga boses sa labas ng apartment at iyon ay galing sa police officer na pumunta sa apartment sa kabila. Nakausap ang girlfriend ni Mr. Yu. Nang mapagtanto na ang pulis ay pumunta doon na hindi dahil sa kanila at walang ideya sa nangyayari sa apartment ni Anlin, sina Yichen at Chi Xiao ay malakas nang hinila ang charging cable para sakalin si Anlin at sa sobrang lakas ng paghatak, ang charging cable ay naputol.
Inisip nila na tapos na ang kanilang trabaho sa pagkaputol na iyon, ngunit nang sila ay paalis na, narinig nila si Anlin na umubo. Sila Yi Chen at Chi Xiao ay nagulat, kaya sila ay kumuha ng mas makapal na kable galing sa printer na ipinlupot sa leeg ng biktima hanggang sa malagutan iyon ng hininga. Matapos ng lahat, ang tatlo ay nag-effort na linisin ang crime scene. Saka sumibat papunta sa backdoor at buong sikap na iniwasan ang anumang CCTV cameras para makalabas pabalik sa kalye at pumara ng taxi. Itinapon nila ang mga guwantes at machete, hinati ang 26,000 New Taiwan dollars, saka sumakay ng taxi papunta sa ATM para mag-withdraw ng pera. Sa nakuha mga alahas naman, palihim na isinanla ni Chi Xiao ang heart-shaped pendant at sinolo ang pera na yon. Ang pinaka-valuable na alahas na kanilang nakuha ay ang redstone pendant na nagkakahalaga ng 150,000. Ngunit inisip ng tatlo na wala iyong pakinabang at itinapon iyon sa bintana ng sasakyan. Para mahuli ang pangatlong salari na si Wenhee, ang mga pulis ay naglunsad ng isang manhunt at January 22, 2009, matapos ng isang buwang pagtatago, si Wenhee ay naaresto na sa isang apartment building. Sa buong buwang pagtatago, siya ay tumanggap ng kung ano-anong trabaho sa construction sites. Ayon kay Wenhee, hindi matahimik ang kanyang konsensya at kinailangan pang magpakalango sa alak para lamang makatulog. Sa katunayan, noong nakita nito ang mga otoridad, si Wenhee ay lumuhod pa at nagpasalamat sa mga ito sa pagdating. June 26, 2009, sina Yi Chen at Su Chi Xiao ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng sentensyang kamatayan. Sa kaso naman ni Wenhee, dahil hindi ito naging parte ng nangyaring pagpaslang at sinubukan pa na pigilan ang dalawa, siya ay nabigyan ng life sentence. Bilang karagdagan sa sentensya, silang tatlo ay kailangan ding magbayad ng tinatayang 25 milyon bilang kompensasyon sa pamilya ni Anlin na tila imposibleng mangyari dahil sa wala naman silang trabaho. Sinubukan ng mga salari na iapela ang sentensya, ngunit sila ay bigo. Sa ngayon, sila ay patuloy na nakakulong. Si Wenhee ay hindi na makakalabas pa at sina Yi Chen at Chi Xiao ay kabilang sa 37 mga inmates na naghihintay ng execution sa Taiwan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!